So ayun na nga Marlon, 'di ba? Basang-basa mo dito kung ano yung playbook na susundan nila eh. Meron na silang storyline, meron na silang plot, meron na silang scene 1 to execute, to shoot first, and then scene 2 and all, 'di ba? Doon sa sinabi ni Sunny Trillanes na kung nasan nga si Garma, no? So ibig sabihin talaga nasa custody or nasa under sa nasa ilalim ng pagbabantay ng ICC si Garma. So ibig sabihin hawak na nila talaga to. Yung tanong natin kanina kung sino nagpauwi, di ba, sino may hawak sa kanya, ayun na, parang sinagot na rin ni Sunny Trillanes. Ang medyo lang ako rito, yung mga feed na tanong, no? Mukhang scripted. Yung tinanong ng Galing mo, napansin mo pa yon? Sanay tayo dyan, sanay tayo magkanal ng istorya. Gawain din natin yan. And para magkaroon ng dahilan ang Sunny Trillanes, nabanggitin yun, ikwento yun. So, ang mabigat doon, warning na rin yan kay Senator Bato. And I think, sa tingin ko, sa itsura ni Senator Bato, hindi magpapahuli yan. Mag-aala General Bantag. And warning na rin ito kay Sen. BG, Senator Bongo. Kasi lagi kong argumento, para masambit mo, ibig sabihin, alam mo na. At yung playbook na ginagamit nila, dahil alam na nila ang mangyayari. Even himself, si Trillanes, knows when to say, it's just a matter of waiting game. Correct. And wag natin kalimutan, baka isa rin yan sa agenda ni Sunny Trillanes. Kaya pumunta siya ron sa ICC headquarters sa Dahig para maliban sa igapang yung supposedly na interim release kay PRRD at asa rin din si PRRD. Ayan din, malamang iminuso niya yung detalye patungkol naman kay Rowena Garma na bilang isang state witness para idiin ng gusto si PRRD, sila Senator Bongo and Senator Bato. Ay, Marlon, eto punta na tayo sa ating topic. Alam mo kagabi, nakikinig ako ng balita, no? So nagdagsa yung happy birthday. Sabi sa'yo, dagsaya. No, ayaw nyo kasi, sabi ni PH. Happy birthday mo nga, Pam, hindi ko talaga alam. Sorry, happy birthday, Pam. Kantahan po natin si Pamela. Grabe, nakalimutan si Pamela. Birthday mo nga. Birthday ko ba? Birthday ko! Uy, happy birthday ko. Sorry, ang sama ko ng mga kaibigan. Hindi ko alam na birthday mo. Hindi, alam nyo, tayo, mas gusto lang natin na ayaw din natin Meron akong birthday greetings na gagawin kay Pam. Ayaw, sinaway yung gagawin. So nakalimutan ko, Pam. October ka pala. And marami kang kasabay sa October. And you are... Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kahit huli. Wag na nating yung birthday wish. Yan ay boses ni Cathy Binag. Hello, maraming happy birthday to Cathy Binag. Marlon, biglang nag-glow yung cheeks mo. Mukhang yung kulay ng damit mo napunta sa iyong cheeks. Wow. Sorry pa ang birthday mo nga. Hindi ko kita sa mga kong kaibigan. Ipag-guilty po natin si Marlon. Yay! Ipapadala mo dito sa bahay ang luggage of cash. Kaya mo, hanapin ko muna si Sergeant. No. Hindi ako tatanggap ng cake mula sa iyo. Ang gusto ko, Rimowa of cash. Wow. Talaga Rimowa pa, may specific. Good morning sa inyong lahat, Marlon. Kagabi, alam mo ba? Bago tayo mag-issue, ano muna ang birthday wish ng isang Miss Pam? Birthday wish, alam mo, napakahirap niya na. Kasing hirap ng birthday wish ang mga New Year's resolution, Marlon. And katulad nung Christmas wish din sa'yo ni BP Sara. Oo. Actually, di naman yun ang wish ko. Ang wish ko lang, ligtas ang lahat, lalo sa nakaambang maaring dumating na the big one. Ligtas ang lahat at yung sarili ko bilang namumuhay ng mag-isa, sana hindi ko makita yung sarili ko sa isang panganib na yung ikinawo-worry ko na nga, ikaka-worry pa ng aking pamilya. Yon. Tapos yung good health lang para sa akin at para sa pamilya. Nice. And the rest, I think the rest, kapag okay yung para sa sarili mo, all the blessings you will attract. Kasi ikaw na mag-create nun hindi mo na wini-wish yun kasi ikaw ang mag-create kung ano yung blessings na meron ka. And if you feel good about yourself and you have the right energy for yourself,
you have the positive attitude and the grit, the passion to create and lead to that success. Yun na yun. Sarili. Ika nga, never entertain negative vibes because negative vibes can attract negative energy. Yon, parang yung sugar mo. Uy, payo sugar to Pamela. Si Marlon nung isang araw, sabi ko, ano kinakain mo? Sabi ko, aga-aga naman ng chocolate mo. At bukas ko kasi sa ref, merong yung Sinisi pa yung ref. Yung sa Max, yung caramel, ano ba yun, di ba? Yung laging free. Yung free. Si take out nga ako pagka. Tamis-tamis So, may dalawa. Yun, kinain ko. Ngayon, wala. Oo nga. Ayun. Rose Ellie, maraming salamat sa Ay, si Sir Fons, hindi pwedeng pa greet lang ha. Pakidala yung Rimowa. But Pamela needs Rimowa luggage of cash. Okay? Pero maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga magbe-birthday, nag-birthday at yung sasalubong din ng birthday ng mga mahal nila sa buhay, magdiwang kayo hanggat gusto nyo. Basta, pera ninyo ang ginagastos ninyo sa pagdiriwang na yan at hindi perang kinurakot mula sa gobyerno. Correct. Yes. Marlon, ito nga kagabi, no, bago tayo magtapos ng ating araw. Speaking of bago tayo magtapos, may nakita ko kagabi. Si Kong Si, si Ma'am Ungab, kinakamusta ka? Greet mo ako kay Miss Pam. Ayun. Ma'am, thank you po. Yung mga super lolo at super lola sa kanilang mga amo. Yung nag-iisang may bahay ni Congressman Si. Nakita ko siya, naglalaro sila eh. Yeah. Nabanggit mo rin lang naman yung nag-iisang may bahay, Marlon. Babato ko sana sa'yo. Ilan ang may bahay mo? Nag-iisa lang may bahay ko, Pamela. Alam mo naman. yung may bahay ko. Ilan yung may... Yung naka-condo at saka naka-apartment, wag mo lang itanong sa akin. Yung may kotse. Wag mo lang itanong. Change topic. Back to real channel tayo. Back to you ka nga. Ayun na. Magkwentuhan na lang kaya. Alam mo, Pamela, ako, loyal, saka faithful. Wow, kapag tulog. Anytime, 24/7. Yung minuto, segundo. Parang ikaw lang naniniwala. Tingnan mo, baka tetet kebon. Pabor! Ayun. Ayan. Pero Marlon, maraming salamat at si PH din kahapon, ay kagabi talagang meron akong special footer sa kanyang page na hindi nga happy birthday ang binati nung lolo mo. Alam mo bang sabi niya, best wishes. Parang kasal lang. Si PH, hindi mo malaman kung no? Yan yung talaga na birthday mo pa. Bagay kasi... busy kayo kahapon. Hindi. Nung nakita man tayo last time, nagmamadali ako. Hindi at saka actually Marlon, na-realize kong birthday ko kahapon, meron palang ganun, no? Na-realize ko rin birthday ko kahapon nung maingay na sa GC namin ng family na birthday ko nga pala. Yung naalala din nila, di ba? Ano talaga, Pam, no? Dumarating sa ito, edad ng tao, back to you, Pam, na yung birthday mo parang ordinaryong araw na lang. Oo, yung magigising ka na lang yung sasambitin mo, ay maraming salamat po sa pagdilat ngayong araw na to at isang taon na dinagdag mo sa buhay ko. Ganun Pero na lang. Pero ang birthday ang pinaka-emotional na araw sa isang tao. So, nag-emotional ka pa kahapon? Hindi, wag mong idikta yan. Kung yan ang nararamdaman mo, wag mong idikta sa akin. Wag kang dyan, diktador ka? Iiyak yan. Kaibigan mo si Marcos? Iyakin pa naman si Pamela. Ang gusto mo, ikaw umiyak, Marlon, game? Huwag gano'n. Ay, nako. O siya po, habang ng pasakanin natin, Pamela, yan happy birthday. Nag-unsubscribe na yung mga live viewers. Hindi, maraming salamat. No? Pwede na po ba kami pumunta sa aming topic? Maraming salamat po sa inyo. Ready ka na? Baka mamaya kami, mga naman ng adlib ka na. Hindi, Marlon, so kagabi nga, bago nagtapos yung gabi natin, no, nakapanood pa tayo ng balita. Alam mo bang napanood ko ang isang Sonny Trillanes na ini-interview sa One News PH. Yung grupo nila, Ed Lingaw, yung ganyan. The usual. Pero tama rin naman eh. Ikaw ba hinahanap mo ngayon kung nasaan si Rohina Garma? Naman, noon pa natin tinatanong, di ba? The last time na umuwi siya rito, sa Pilipinas, biglaan, di ba? Nag-overnight lang. Nag-overnight lang. Tapos biglang umalis sa, tama ba, Malaysia? Yung from Philippines, punta siya Malaysia. So ngayon, nasa na? Bakit taging Malaysia yung yung takbuhan? Hindi Malaysia, Hong Kong. Kasi, also Singapore. Baka doon ang tama.
Usually, Joke lang, Marlon. Kasi di ba, yun yung sinasabing backdoor. mali siya. Oo nga. No? Ang slow ko naman. Sorry naman. Hindi, di ba doon ang lagi sinasabing parang backdoor? Tama ba? Usually, Pam, ang backdoor, nangyayari yan through bangka. Kasi nga pala siya, dumaan siya sa airport, di O ba? sa airport eh. Oo. Yung usually yung mga nagba-backdoor na na takas through bangka mula sa Mindanao tapos papuntahan sa Sabah, Malaysia. Yun. Ito, naka-aeroplano. Kaya napaka-usual. And sino nagdikta sa kanya? Kasi ang huli talaga nating, ibig sabihin sino umalalay sa kanya, sino sumuporta, or sino nagbuto sa kanya. Kasi ang huling information na natanggap natin, nung pumunta talaga siya ng Amerika, hindi siya nakalabas ng airport. Talagang from pagbaba niya nung tagma, Na-escortan na, no? immigration counter pa lang, dinerecho na siya sa detention center ng immigration department o office ng Amerika. Not sure kung anong state ito. So, ayun, ba't siya nakabalik? Tapos nakabalik and Nag-overnight lang, nakaalis ulit. yun. Pero Marlon, yung mga ganyan, nakabalik, nakaalis ulit, pinayagan yan. Kasi may purpose sa kanya eh. Diba? Correct. Tingnan natin. Yan, yung pa nga, Pam. And lalo, kung ang manggagaling ang unang istorya kay Trillanes. Kasi ang nangyayari, kumbaga sa si Trillanes ang unang naglilik, tapos yun yung sumusunod na naratibo ng gobyerno. Remember yung ICC, yung pag-arrest kay PRRD? Trillanes ang unang yan. Trillanes ang unang ang unang naglabas ng istoryang yan. Tapos, eventually, or true enough, ayun na, si PRRD, pinakidnap. Yan, sige, pakinggan natin. Hindi, kasi sundan ko lang yung sinasabi niyo, kapag si Trillanes ang sabi, yun na yung direction ng naratibo. Parang ano yan, nasa playbook na yan, Marlon, di ba? Kasama siya sa script. Oo. Noong mga panahon, Marlon, yung formative years ng administrasyon ni Marcos, di ba? May isang sikat na mamamahayag na laging siya ang scoop ng mga balita. Na kapag siya... hindi lang mamamahayag, and isang vlogger na nawala na ngayon. Yun, yung sila na kapag sa kanila galing, it means to say follow the lead, 'di ba? Follow the narrative. So ganito rin, yung it seems as if yung playbook nila, Marlon, hindi nagbago, no? Naging kumbaga sa pelikula predictable. Yung mamamatay to, alam na natin, mahuhuli to, mahuhuli ang mga nakatakas na ang mga kalaban, parating pa lang ang mga pulis. Yung mga ganung yung predictable na. Ngayon, naitanong nga kay Sonny Trillanes, kumusta si Rohina Garma, kumusta sila Bongo sa kanya, at kumusta sila Senator Bato de la Rosa sa kanya. So pakinggan natin ha. Pagtsaga natin ng konti, medyo 3 minutes. Hinahanap ng mga tao si Rohina Garma eh. Matutuloy ba yung testimony niya sa ICC? Opo, matutuloy po yung testimony niya. Nandoon na po siya sa kanyang final destination at Marlon, nasa final destination na si Rohina Garma. hindi na siya May bulaklak ka na ba dyan? nung red notice kasi yung ICC mismo ang magpapatanggal niya sa indictment. Senator, in relation dyan sa ICC, nabanggit nyo more than a month ago na ang i-issuehan posible ng international warrant ng ICC ay si Senators Bongo at saka si Senators Bato. Senator Bato, ganun pa rin ba yung inyong pagbasa? Ito, sabihin na lang natin na base sa nakalap natin informasyon, si Bato yung mauuna. At ano na yan, waiting game na yan. Waiting game na yan. So, si Bongo naman, baka next year, baka early next year. So, you mean si Sabay. baka this year? This year. Basta't waiting game, sabihin na natin. Hindi niya sasabihin kailan Okay. dahil baka kusang pumunta. So, Senator, si Rohina Garma is in ICC custody or under safekeeping ng ICC? Not necessarily. Basta meron silang witness protection program na tinatawag na hindi naman necessarily sila yung magpo-provide ng safe house, basta tine-check nila yung situation mo. So, they will have a constant communication with you para makita nila. Kung kailangan ka i-relocate ka. Pero kung you're fine where you are now, hayaan ka nila. Pwedeng sabihin under ICC protection. Pwede bang sabihin yon? Hindi pa rin. Basta sabihin lang natin na ang masasabi ko dyan is, nag-qualify siya as
an ICC witness at they are looking out for her protection and Okay. safety. Okay. Security and safety. Kasi sir, pag sinabing she's So ayun na nga Marlon, 'di ba? Basang-basa mo dito kung ano yung playbook na susundan nila eh. Meron na silang storyline, meron na silang plot, meron na silang scene 1 to execute, to shoot first, and then scene 2 and all, 'di ba? Doon sa sinabi ni Sunny Trillanes na kung nasan nga si Garma, no? So ibig sabihin talaga nasa custody or nasa under sa nasa ilalim ng pagbabantay ng ICC si Garma. So ibig sabihin hawak na nila talaga to. Yung tanong natin kanina kung sino nagpauwi, di ba, sino may hawak sa kanya, ayun na, parang sinagot na rin ni Sunny Trillanes. Ang medyo ano lang ako rito, yung una, yung mga feed na tanong, no? Mukhang scripted. No? Yung tinanong ng Galing mo, napansin mo pa 'yon? sanay tayo dyan, sanay tayo magkanal ng istorya. Gawain din natin yan. And para magkaroon ng ng dahilan ang Sunny Trillanes, nabanggitin yung ikwento yun. So, ang mabigat doon, warning na rin yan kay Senator Bato. And I think, sa tingin ko, sa itsura ni Senator Bato, hindi magpapahuli yan. Mag-aala General Bantag. And warning na rin to kay SENBG, Senator Bongo. Kasi lagi ko ang argumento, para masambit mo, ibig sabihin, alam mo na. At yung playbook na ginagamit nila, dahil alam na nila ang mangyayari, even himself, si Trillanes, knows when to say, it's just a matter of waiting game. Correct. And wag natin kalimutan, baka isa rin yan sa agenda ni Sunny Trillanes, kaya pumunta siya ron sa ICC headquarters sa Dahig para maliban sa igapang yung supposedly na interim release kay PRRD at asarin din si PRRD, ayan din, malamang isinubo, inginuso niya yung detalye patungkol naman kay Rowena Garma na bilang isang state witness para idiin ng gusto si PRRD, sila Senator Bongo and Senator Bato. Ako naniwala din ako sa sinasabi mo na si Senator Bato, kamo, madali mong mahuhuli. Not because of anything, but because of knowing na wala dapat siyang kinalaman dyan. Di ba? And alam natin na dahil gusto nyo lang bigyan ng part 2 yung nangyari kay PRRD, gusto nyo ngayong manggulo ng ibang gusto nyo ngayon guluhin yung payapa ng ibang tao. Dito mo rin talaga, Marlon, masusukat na itong administrasyon na to, ayaw talaga ng katahimikan, ayaw ng ayos. Well, Marlon, ayaw nga nila ng may mabubuting record na nakaupong naglilingkod kasama sila eh. Kasi pa rin yung nakikita nilang dahilan. Una, of course, bago pa naman sumulpot o sumabog yung issue ng flood control anomaly, no? Magiging diversionary tactics na rin nila to para ma-divert yung istorya. Sakaling lumabas yung arrest warrant para dun sa dalawang senador o yung paglabas uli sa publiko at pagpapahayag o pagbibigay ng statement ng isang Rowena Garma sa ICC detention center. So malamang sa malamang talaga papag-uusapan ng media to. So madadivert yung issue. Pansamantala, hindi ako maniniwala na makakalimutan dahil sa issue to yung problema sa flood control. Ang mabigat lang talaga rito, talagang kakontsaba na ng administrasyong ito ang Sunny Trillanes para lamang mapanatili sa pwesto ang Marcos administration at hindi na nila hayaan pang makuha ito ng ibang tao, ng ibang politiko, ng ibang personalidad sakaling dumating ang 2028 presidential elections. Si Sunny Trillanes, do you still see him as aspiring for a political career? Sa lahat ng ginagawa niyan to, suicide siya eh. Wag natin kalimutan yung sinabi ng press ko ni Senator BG, no? Bakit hindi mo yung flood control? Kasi sila mga financier mo. So hindi man direktang sinabi ni Senator Bongo. Sorry. It's not about saying na nakikinabang ang isang Sunny Trillanes na kulang na lang sabihin na may nagpopondo sa'yo. May nagbabayad sa'yo, Sunny Trillanes, or pinagkakakitaan mo yung ginagawa mong pambubuli, paninira at ginagawa mong pananakit sa pamilya Duterte. At sa iba pa mga. Yan naman ang laman ng press conference kahapon ni Senator Bongo. Yes, tama. Hindi mo mapangalanan. Di ba? Yung pangalanan kasi mga financial mo. Diba? Oo, alam mo, Marla, ito na naman tayo sa kung meron din sanang kilalang pangalanan si Senator Bongo, and the rest others, let's say sila, sino yung Dayang Levistigay, yung anak ni Lauren? Oo. Di ba lagi silang even Ping Lacson sa 67 na congressman,
lagi silang blind item. Yes. Bakit hindi, is that something na pwede silang makasuhan kapag nag-name drop sila? Hindi naman, di ba? Para sa tingin ko, para humaba lang yung kwento. Parang tapos testing the water, kung papatulan ng tao, kung papansinin, tapos eventually, sa kanila papasabugin yung inaantay nilang story. So naging cloud chasing na rin tong ganitong national interest? Naman. Talaga? Naman. And laging ganyan naman yan si Trillanes. And yun nga, wag nating kalimutan na bago kinidnap ang PRRD, talagang nagsasabi na ang Trillanes na mayroong warrant of arrest. Ang pinagkaiba lang, wala talagang naipakitang warrant of arrest noong March 11 kung kailan kinidnap si Tatay Digong. Sundalong kanin din ba siyang matuturing? Actually, sino ba tumawag ng sundalong kanin? Alam ko kay Sunny Trillanes. Si Pulong yata. Pulong ba? Alam ko meron pang iba. Ang Iba catch talaga rito, ang kaalaban sa Senado noon ni Sunny Trillanes, ang isang Juan Ponce Enrile. Talagang nagdebate yan. Nag-walkout siya nung nag-privilege speech si Sunny Trillanes. Si Senator Enrile, nag-privilege. Tapos nag-walkout si Trillanes. And hayagan doon sa plenary na sinasabi ni Enrile na duwag ka. Ngayon, ang catch dito, talagang walang permanenteng kaway, no? Walang permanenteng kaibigan. Laging permanenteng interest, no, Marlon? And unfortunately for him, but he is allowing it to happen sa sarili niya, Marlon, no? Nagpapagamit talaga siya sa administrasyon na to na mag-fulfill ng kanilang playbook. Isa siyang malaking aktor sa isang production na meron ang administration. Sinasabi nga natin, Marlon, di ba? Yung dalawang mamamahayag, yung isa sikat na vlogger, yung isa talagang sikat din na mamamahayag, laging nasa kanila ang mga expose ng first family, ng kung ano ang meron sa Malacanang, mga decisions, laging sila. So, dito kay Trillanes, ganyan din, nasabi niya about Senator Bato as a matter of waiting game. Nakakatakot din, Marlon, no? Yung matter of waiting game. Hindi lang kay Senator Bato, masakit to sa pamilya ni Senator Bato, sa wife niya, sa mga anak niya, saka sa mga nagmamahal. Imaginein mo yun, halimbawa, yung as simple as papasok ka ng opisina sa Senado, may nililingon ka. Kasi parang, ano ba yung wait? Kasi maglalaro na sa isip mo yan na ano ba tong waiting game na to? Kailan ba to? Saan ba to mangyayari? Sinong kasama ko kapag nangyari ito? Mawi-witness ba ng mga apo ko? Mawi-witness ba ng mga anak ko? Matsitsempohan bang mag-isa? Alam mo yung psychological, emotional effect sa'yo, mabigat. Saka sa family, no? Ang mabigat pa rin, halal ka ng taong bayan. Senator ka, may mandato ka ng sambayan ng Pilipino. Tapos, meron naman tayong batas dito. And alam naman, ang naninilbihan at ang namamahala ngayon ng gobyerno ito ay isang Marcos Jr. na kalaban o nasa kabilang hanay, sa kabilang pangkat, ang isang Senator Bato de la Rosa at isang Senator Bongo. Bakit kinakailangan ba talaga sa ICC pa dinggin yung usaping ito? Bakit hindi na lamang dito sa hukuman dito sa Pilipinas, di ba? And tingnan natin, talagang ang direksyon nitong mga to ay para gibain ng tuluyan ang pamilya Duterte at yung mga malalapit sa kanya. At yung mga Marlon, di ba? Ang unang mali kay PRRD is hindi siya hinarap sa korte dito sa Pilipinas. Correct. Bakit hindi nyo muna gawin din kay Bongo o kay Bato? Iharap ninyo, kasuhan ninyo, iharap ninyo sa korte dito sa Pilipinas. Bakit may ganyang pananakot mula kay Trillanes na susunod na kayo, you're just you're a ticking time bomb. Diba? Ganun yung kay Senator Bato. Sabihin, kayo na nasa Malacanang, kayo na mga nakapwesto, wala pa rin kayong tiwala sa hukuman natin. Magiging president nito, di ba? Ano magiging president nito? Di ba? So, wag na kilalanin yung mga hukuman sa atin sa Pilipinas. Ang kilalanin na lang yung ICC. Ano rin mensahe ang ibinibigay nito, Marlon, sa lahat ng OFW natin spread throughout the world, Marlon? Na kapag kayo ang nagkasala, bahala kung sinong batas dyan sa bansang yan, kung nasaan kayo, silang bahala sa inyo. Wala na hong pakialam ang Pilipinas dyan. Walang ambassador na pupunta dyan to rescue, walang DMW na pupunta dyan to rescue. Wala ka na kaming pakialam sa inyo. Ganun na lang ba yon, Marlon? Diba? Paano kung ako isang DH na pinagtanggol ko ang sarili ko sa isa kong masamang amo, bla bla bla, dinala ako sa doon, sa kung saang kustodiya doon, walang representante ng Pilipinas ang pupunta para kahit papaano makipag-negotiate? Ganun na lang? Itong si Sunny Trillanes, bakit obsessed na siraan ang isang PRRD? Obsessed na gibain ang
kampo ng mga Duterte, bakit hindi man lang siya magbigay ng salita patungkol naman sa malalang anomalya sa flood control at patungkol doon sa talamak na anomalya rin hinggil naman sa pambansang budget ng Pilipinas. Nagsasalita naman siya pero binabalik talaga nila sa panahon ng mga Duterte. Tama ka sa observation mo ng obsession niya sa mga Duterte. We don't know where his grudge is coming from, Marlon. Is it pure insecurity? Is it pure stupidity? We don't know eh. Saan siya nasaktan ng mga Duterte? Nung nag-apply siya inalok niya sarili niya na maging vice presidente ni PRRD. Nung nagplano pa lang si PRRD noong 2010 national elections. Pero maraming nagsasabi, maraming netizens ang naniniwala na ang motibasyon ng Sonny Trillanes ngayon ay walang iba kundi pera. Pera? May kilala ko, Madam Marlon, pera din ang motivation niya. Balikan ko lang kasi may magandang tanong dito eh. Saan na? Nawala yung magandang tanong. Hanapin ko lang. Mabilis lang. Nandito pa yun. Mababaw pa yun eh. Eto, kay Ma'am Malu, hinahanap niya kung si FL kaya ay pupunta sa ICC. Haharap. ICI. Mainam nga sana kung ICC, di ba? ICI, tropa niya yung mga yan. Marlon, what do you expect? Ay, buti na lang ICI kaysa naman ICU. Diba? And anyway, ang daming abbreviation. Buti nga, ikaw, ICI, ICC, CIA, ayaw mo siyang mapunta sa ICU o sana sa ICU siya mapunta? Marlon, paano naman yung love story mo sa CEU? Wow. Naipasok mo pa yun? Naisingit mo pa yun, Pamela? Then, back to real channel tayo. Kasi merong sumulat, Pam, sa ICI na pilit pinapaimbestigahan yung pagkakasangkot ng Lisa Araneta Marcos at ni Maynard Ngu sa flood control anomaly. Yeah. Ayun, Marlon, no? Chami-chami sila, ha? Yes. Magkaibigan talaga sila. Kasi, ito yung pinamumunuan ni, I forgot the name. Ako rin hindi ko na take note, sorry. Herrera. Pero pero millennial to. Oo. Millennial o Gen Z? Ha? Dali, name ni Kuya? John Santander. Santander, si John Santander. Si John Santander, pinangunahan niya ang isang sulat na naka-address sa ICI, Marlon, wherein nagre-request sila na investigahan din ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos at ang kaibigan nitong malapit na si Maynard Ngu, na ang mga pangalan ay una nang nabanggit sa Blue Ribbon Committee hearing. At ginamit na batayan sa sumbong na inano neto ni Sir John, yung isang pahina doon sa Kingmaker book ni Attorney Vic Rodriguez. Naku, Marlon. Ay ipinakita bilang resibo, katibayan, ebidensya na ang Lisa Araneta Marcos ay nakikialam sa appointment sa gobyerno at doon sa pakikialam na yon, base na rin sa rekomendasyon ng mga malalapit na tao sa kanya at ang isang malapit na taong yon ay si Maynard. Sabi ko sa iyo, Marlon, itong librong ito ito, available po sa Fully Book at sa mga online channels natin. Puntahan nyo po, meron po tayong crawler dyan sa ilalim. Puntahan nyo po at mag-subscribe na rin sa YouTube channel ni Attorney Vic Rodriguez na Tinig Maisog. Puntahan niyo po sa lahat ng kanyang mga live sessions na this past few days, no. Sa description box, makikita niyo po doon yung mga links kung saan pwedeng makabili ng librong ito na imagine, Marlon, is it 2 years ago when this was published, no? Yeah. Lahat ng sinabi niya dito nangyayari pang muli ngayon. Ibig sabihin, 3 years ago, Marlon, nakita na niya yung hindi magandang direksyon ng administrasyong sinuportahan nating lahat, binuhusan ng oras, binuhusan ng puso, pawis, Marlon. At nung talagang liku-liku na, sabi niya, hindi ito yung ipinangako at hinarapan ko ng mukha ko sa maraming tao na sumuporta. So, anong pages yung gusto mong mabuksan ko, Marlon? Yung page ba ng listahan? Yung listahan? Para suportahan kung saan nanggagaling, bakit merong Maynard Ngu at Lisa Araneta Marcos? Tama.
Sa may mga libro po diyan sa ano sa live Balikan mo viewers natin, no. Kunin niyo pong panandalian ang inyong mga libro, ang inyong mga kopya at buksan sa pahina at basahin pahina 244. Tatandaan po ninyo yan, yung may mga libro ng Kingmaker, the hard copy by Jerry Lirio at Story, Tell All Story, ni Attorney Vic Rodriguez. Punta po sa page 244 at merong magic na magaganap dyan kasi nakaano tayo. Ito dito malayo pala dapat. 244, no? Page 244. Dax Michael, maraming salamat. Maraming salamat. Hinahanap ko nga Marlon kung merong kampangalan dito eh. Meron, hindi ko lang alam anong pahina. Hindi. Ibig sabihin, Marlon, yung top of mind ng isang Liza Araneta Marcos, noong nag-e-endorso siya, wala sa internal group na tumulong sa kampanya nila. Maaaring nasa core lang nila, nasa circle lang nila, but the rest na talagang nagbigay din ng effort, wala ka man lang makuhang recommendation, di ba? At ang mabigat doon, Pam, karamihan sa mga nire-recommenda niya, hindi qualified. Pangalawa, kakaiba rin yung mga personalidad na alam ni Attorney Vic Rodriguez na walang gagawing mabuti, katinuan, kundi gagawa lamang ng pera sakaling maibigay yung pwestong inaangat nila sa gobyerno. Ikaw personality based pa nga yan nakita mo, pero yung naobserbahan din ng isang Attorney Vic Rodriguez, kaya niya hinarang yung listahan na to eh. Marlon, itong listahan na to ang naging mitya ng kanilang, although hindi naman siya nakipagbangayan, yung tindi ng galit ng isang Liza Araneta Marcos kay Attorney Vic. At di ba may umugong din na kwento na nasapok o nasampal o nasaktan ng isang Liza Araneta Marcos ang Marcos Jr. Dahil yung mga panahon na yan ay mas pinapaboran pa ng gusto, nakikinig pa ng gusto ang Marcos Jr. kay Attorney Vic Rodriguez. Nagalit na ang Liza Araneta Marcos. Oo, pero yung ikaw, yung nakita mo, yung qualifications ng mga taong nasa listahan, Marlon, ang naobserbahan ni Attorney Vic, kaya niya hinarang kaagad, lahat ng departamento, mga juicy positions. Correct. Kung saan Oo, merong, kung merong pagkakakitaan. No? So bakit? Ano ang kinalaman ng listahan na to, Marlon, sa page 244, kay Maynard Mu? Meron ho kasi, ito ay isang Excel file ng listahan ng recommendations kung sino ang gusto niyang iupo sa PCSO, sa BIR, ano pa ba yung mga juicy Sa posts? Bureau of Customs, di ba? Sa DepEd, sa DOJ, sa DOF, Sa DPWH, sa DPWH, andyan din ang name ni Yusek Bernardo na, di ba? Oo nga. Kasi under the column remarks, dito po, banda sa huling column na to, nandito kung sino yung nag-e-endorse. At ilan, Marlon, halos 15 ang inendorso ni Maynard Mu. 15. And who is Maynard Mu to be able to identify which agency and who to endorse? Diba? Anong niya? Ano bang ng taong to? Kilala mo ba to? Ano bang Alam background ng taong? ko, may-ari ng The Port sa BGC. Yun lang lagi ang press release about him, Marlon. But how come he can endorse someone from DENR? Kasi meron dito, care of Maynard Mu, DENR. Ano ba ang knowledge niya about the environment? Meron siya sa agriculture. Meron siyang ine-endorse sa Department of Finance. Meron siyang ine-endorse sa Department of Tourism. Meron siyang ito, Marlon, ang DPWH. Ito ba yung Robert Bernardo? Yes, nag-testify din na nilink niya yung pangalan ni Yusek Olivar at saka si E.S. Bersamin. Wow, si Oliver ba nandito? Wala eh. Pero ang dami Marlon, finance, DTI, even DTI. May negosyo pala sa DTI? Meron na. Talaga. Tapos sa DOJ, meron din siyang ine-endorse sa DepEd. 2, dalawa ang in-endorse niya, another one sa tourism. So meron din sa Office of the President and Department of Health. Wow, baka nga meron pa eh. Oo. So, ayun Marlon. And since itong mga pangalan na to ay lumabas sa Blue Ribbon Committee hearing, meron nga, mabuti naman, meron tayong isang Santander, Ginoong Santander, na naglakas ng loob na hindi daw siya DDS, hindi siya of any political color, siya lang ay isa talagang political observer na concern sa ating bansa na parang dapat it is fair na madinig din at maisalang sa interview o investigasyon ang isang Liza Araneta Marcos. Kung tanong, papansinin ba ng ICI yan? Kaya wag natin kalimutan, mismong Iglesia ni Cristo na ang nanawagan
na dapat isa publiko yung ginagawang investigasyon ng ICI, pero hanggang ngayon, binabaliwala at hindi ito pa kaya na isang came from nowhere na isang personalidad naglakas loob na sumulat sa ICI para ipatawag dapat si Lisa Araneta Marcos sa si Ming Lagno. Pansinin kaya nila. Is Marlon, sila, Office of the President, the executive, built the ICI. What do you expect? Isasalang mo yung asawa mo dyan? Correct, tama. Di ba? And Pam, tama sinabi mo nung una eh. Ginawa lang itong ICI na to para mapahinuha lang pansamantala ang galit ng taong bayan at ginawa ang ICI na to para tuluyang mapagtakpan yung mga malalaking tao na malalapit mismo sa palasyo ng Malacanang na tunay at direktang may sangkot sa anomalya sa flood control at pambansang budget ng Pilipinas. Kailangang hindi mahinuha. Kailangang hindi manahimik ang issue. Marlon, bukod sa ating mga private citizens at alam mo yon may interest sa politika, marami na ring mga artista, Marlon, ang nagka-countdown from the day na nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing up to now. Kung ano na ang nangyayari. Mga kabataan din sa pagkatao nila Kim Chu, di ba? Nandyan din yung artista na girl pero Gabi ang name niya. Isa rin siyang vlogger artist. Mhm. Oo, so nagbibilang na rin sila. Dina Bonnevie, Marlon, na nanawagan na ano ba sa mga kabataan na ipaglaban ninyo ang bansa ninyo yung mga sila Maylin Dizon, although mga Speaking of Dina Bonnevie, no? Ano kaya ang reaction doon ng dati niyang bayaw na si Tito Soto? At ano rin ang reaction? Bakit dating ba? Ay, kay Vic Soto. Vic Soto eh. At ano kaya ang reaction ng isang Vico Soto sa sinabi ng madalas niyang si Dina Bonnevie? Hindi natin alam, pero dito mo makikita, Marlon, na yung kasabihan ng sakit ng kalingkingan. Sakit ng buong katawan. Mga artista supposedly medyo layo tayo sa politika because we have a different craft to fulfill. Yun yung pagiging artistic nila and all. But then at the end of the day, oo nga nagbabayad ako ng buwis, pero yung pinaghirapan ko na nakatira ako sa magandang village, binabaha. 'Di ba? Bakit? Puntahan natin yung reason ng baha. Politika. So lahat tayo apektado ng isang maling pamumulitika. Ang pamumulitikang walang paglilingkod, ang pamumulitikang walang pagsisilbi sa mamamayang Pilipino. Apektado na ng maling pamumulitika, apektado pa ng talamak na nakawan sa pamahalaan. And Pam, tama sabi mo, even mga artista binaba. Pam, ultimo mga maliliit na sundalo at pulis. Nagiging biktima na rin sila ng baha, lalo sa mga probinsya. Kamakailan lang, di ba, na nalanta ang bagyong Ramil. And marami na naman tayong mga kababayan ang nalubog sa baha, particular na sa bandang Northern Luzon. Grabe, Marlon. Tapos, nabanggit mo rin lang naman yan, and everything is all about the scandalous flood control programs ng DPWH. So hindi lang tayo pupunta ngayon sa flood control programs, Marlon, dahil syempre lumabas ang datos na out of 1,700, Marlon, na classroom requirement for the year. Nabababaan pa nga ako, Marlon, sa 1,700 for the whole year eh. Okay, diba? Kasi if you can overpromise a number for the housing, why can you not do the same for the classrooms na kailangan ng mga mag-aaral? Syempre, so nabunyag din na ilan lang? 22 classrooms? 22 Pam sa isang taon. Pero ang PRRD na talagang sinisiraan nila, nakapagtala ng record na nakapagpagawa ng classroom ng 23,359 sa loob lamang ng isang taon. Layo niyan, Marlon, Ang layo ng numero, Bakit ang 22 lamang yung nagawa nilang classroom mula sa target na 1,970 o 1,700, di ba? Kasi ang motivation nga nila ay magnakaw at ibulsa yung pondo na para sana sa mga silid-aralan ng mga kabataang Pinoy. So ito na, Marlon, yung sinasabi ni VP Sara nung siya ay pinuntahan sa DepEd at sinasabing, ano ba ang atin dyan? Diba? Right. Ang gusto lang naman nung panahon na yon as DepEd Secretary na si VP Sara na, hindi, gusto ko magtayo ng mga classrooms. Huwag niyong kukunin kung ano yung budget ko para doon. Kaya lang, dahil hindi nga siya nakakitaan na siya ay willing and open to give kickbacks, ibinigay sa ibang budget
nung sa ano na sa BICAM na yata tinanggal na sa kanya kasi even herself last year yata yun sinabi niya kung paano yung movement ng budget, yung 5 billion ba yon napunta na kung saan and all, nabawas na from NEP, iba na sa GAA, something to that effect, no? Napapatotoo na totoo yung kinikwento ni VP Sara na siya ay nilapitan pero hindi siya pumayag. So, Totoo yung sinasabi ni VP Sara na ang may hawak lamang ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao. At yun na isang Martin Romualdez at Saldico. Di ba? na ang isang taong yun, Nagulat yung- lang ako. Buti walang nagtuturo ngayon. Buti hindi nila sinisisi ngayon na kaya 22 classrooms lang ang napagawa dahil kay VP Sara. Kasi mababack to you sa kanila yan. baka naman sa galing naman ni Claire Marlon, baka maggawa din niyang ibalik kay VP Sara yan. Dahil alam mo dapat si Claire may omnibus role na yan eh. Kasi tingnan mo, even Vince Dizon, Marlon na may sinusunod na playbook, hindi na iwasan na mailabas ang datos na 22 out of 1,700 lang. Makikita mong even himself gulat nung nasa Blue Ribbon, not Blue Ribbon, no, nasa budget hearing siya, na ang baba nun ha, napaganon siya eh. Diba? Hindi niya napigilang mag-react. Ang tanong ngayon, nasaan na yung pondo na para doon? Nagamit ba? Naubos ba? Diba? Tapos 22 lang. At kung naubos yan, nagamit yan, and 22 classrooms lang, out of doon sa target na 1,700, may mananagot ba? Hindi basta-basta pera yan. Actually, Marlon, di ba ang daming mga storya, Marlon, ng mga, at madami ding mga documentaries na lumabas dyan na yung mga batang mag-aaral na tumatawid sa delikadong tulay na hanging bridge para lang makapasok sa eskwelahan. Tapos meron din yung mga kabataan, Marlon, na kilometro, milya-milya ang kanilang nilalakad makapasok lang ng eskwelahan. Tapos, yung mga bata na pagod, hindi pa natin alam, Marlon, kung yung mga yan, may kain. Yung alam mo yun, yung may almusal, yung nag-almusal ba para yung araw nila, well-nourished sila for education. Hindi natin alam kung nangyari yun. Na yung mga problema yan pa, matagal ng problema yan. Na dapat, kung matino lamang yung administrasyong ito, dapat natutugunan na yan na unti-unti na nababawasan yung mga ganyang klaseng sitwasyon na dinaranas ng mga mahihirap nating kababayan. Partikular yung mga nasa kanayunan. Ito, epekto ba to ng dahil binawasan yung DepEd budget or dahil wala lang din interest mag-aral ng Ito dahil sa pagiging high ng Pangulo ng Pilipinas. Epekto ito dahil hanggang ngayon patuloy na tumatanggi na magpasailalim sa health follicle drug test ang Marcos Jr. May at hindi pa, may hindi niya nanonood interest mag-aral. Tama. May nanonood sa atin si Kababayan PH saka si Marley PH. Shoutout sa inyo mga. Marley, parang nakita ko nga si Kababayan. Yun. Follow niyo po si Marley PH sa YouTube at ang ating mga mabubuting kaibigan na si Kababayan PH. Yan, di ba? Ay, naawa ako doon sa mga batang yung kulang na lang magmakaawang. Gusto ko pong pumasok. Di ba, nag-trending years ago, Marlon, yung isang bata na gumagawa ng assignment niya sa ilalim ng poste. Yeah. Sa isang fast food restaurant, sa tapat ng isang fast food restaurant, dahil wala silang kuryente, doon muna siya sa ilalim ng poste gumagawa ng homework. Yeah, tama. Yung may interest ka, may passion ka makapag-aral, makapagtapos para sa sarili mo, pero wala kang suportang nakukuha sa gobyerno. Papasok ka, bababa ka ng bundok, tatawid ka ng delikadong ilog sa isang hanging bridge na gasinulid, Marlon, ang kapal ng lubid, tapos papasok ka na ang classroom mo, hindi man lang desente. Kulang sa gamit, diba? Alam mo ano pa masaklap? Alam na alam ng mga tao sa gobyerno yung ganyang kalagayan, masaklap na katayuan ng mga mag-aaral natin sa probinsya. Pero yung ibang mga politiko, yung mga ibang personalidad na malapit sa palasyo ng Malacanang, wala iba silang pinagtutuunan ng pansin, kundi sirain lamang ang isang PRRD, Vice President Sara Duterte. Anong ginagawa ngayon ng isang Sonny Trillanes? Ilang taong ka naging senador ng Pilipinas? Ano ba talaga ang naiambag mo? Maliban doon sa ginulo mo ang Pilipinas, nasirang ekonomiya dahil sa ilang bigong kudeta na inilunsad ng isang Sonny Trillanes. Wala silang pakialam dahil hindi sila apektado. Dahil Marlon, ang mga anak nila ay pinag-aaral nila sa mga boarding school sa ibang bansa. Meron sa Switzerland, meron sa Amerika, meron sa London, meron sa kung saan-saan outside of this country, outside of the Philippines, Marlon. Correct. Ito, Marlon, pang closing lang natin. Napag-usapan na rin lang natin ang kapalpakan ng DPWH sa paggawa nila ng mga infrastruktura dito sa bansa. Trending itong video na to, Marlon. Matatakot ka eh. Grabe, no? Tinanggal ko lang yung music.
Parang bote ng Coke. ate, no? Di ba yun yung bote ng champagne? Na nilaklak ng isang Lisa Araneta Marcos? Di ba? Anong ito daw ay isang flyover or sky, I don't think skyway to, Marlon, no? Saan banda uli yan? Sa Tagaytay daw yan. Oo, Gaano parang alam ko katotoo? yan. Oo, Marlon, wag kang dadaan dyan. parang sa may Mendez ito, no? Tama ba? Sa may Oo. Mendez or Laurel, Tagaytay, patungong ba, pag diniretso mo, patungong Nasugbu, pagkaliwa patungong Lemery. Kung saan naman, nasira yung isang tulay doon sa Jokno Highway, papuntang Calaca Elementary. So familiar ka. Yes, parang alam ko na. Kasi top view eh. Pero nung binanggit mo, yan nga yun. Na nagkokos ngayon ng traffic. Talaga palang pag ano, no? Hindi ko napansin yan. Ano? And, ano yan eh? Yan, Hindi Marlon. ko napansin eh. Yeah. Oo, tama. Oo nga. Grabe, no? Talagang ganyan, no? May ganyan ng, wow. Sabi ko nga, Marlon, kahapon, nung napanood ko yan, sabi ko, nirepost ko, sabi ko, bakit? Medida ang ginamit. Di ba? Ang medida, Marlon. Baston, no? Ang medida, Marlon, kahit tuwid yan, kapag yan ang ginamit mong basihan mo ng pagguhit ng guhit, tuwid na guhit, liliko at liliko. Kasi walang bigat eh. Bakit tape measure ang gagamitin? Pangano mo? Isa pang nakakatawa ha, sa post naman ng isang Daryl Yap, kung saan ko nakita yan, Marlon, ang sabi naman niya, ganyan ako nung bata ako, nung galing-galingan akong mag-ruler, pero hindi pa ako marunong. Yan. Tama pa. Sa Tagaytay Mendez Crossing nga yan, na ang contractor ay isang attorney Wharton Chan, WRC Builders, at saradong tao ni Bambol Tolentino. And sino uli? Si Bambol Tolentino, kapatid ni dating Senador Tol Tolentino, na kaalyado ng Marcos Jr. So, alam na this. Marlon, nasira ang Tagaytay dahil sa infrastrukturang yan. Di ba? Tagaytay is the nearest takbuhan from Manila na kahit papaano gusto mong makakita ng nature, kahit papaano gusto mong maginawa. Nang malamig na simoy ng hangin. Presko. Baguio presko. Puntahan ng turista. Tapos, papayagan nyo na, alam mo Marlon, matagal na ring pangalan ang mga Tolentino sa Tagaytay, ha? Correct. At kahit papaano, kilala sila sa magandang gawa pagdating sa beautification ng Tagaytay. But this one, kinagulat ko naman na Tolentino ang merong Tolentino rin ang naging dahilan kaya nagsulputan ang mga malalaking building in condominium na minsan o karamihan sa mga original na tao sa Tagaytay nanghihinayan na sana preserve na lang nila. Pwede naman maging tourist spot ang Tagaytay. Wag lamang lagyan ng mga matataas na gusali kasi nasisira na yung tunay na magandang view ng Tagaytay. Kinomercialize kasi ang Tagaytay. Sobrang tataas na ng ang tataas na ng mga gusali ngayon doon na hindi rin natin masisisi para sa ekonomiya. Pero kung pag-uusapan natin yung cultural heritage, sayang. No? Nawala. Sana imbestigahan yan. Itong battled battle shape na patulay, no? Grabe, no? Parang nga daw parang buntis na sawa. Parang paddle na. Pamalo sa paglalaba. Sa labada, no? Yung pamalo. Alam ng Pamela, parang naglalaba Pamela. Of course. Hindi, sabi ko nung nakita ko, baka hindi Pilipinas. Nung i-zoom ko, may undox eh. Ayun yung undox dito sa may green na building. May undox eh. Although hindi lang ako familiar na saan sa Tagaytay. Ito Save More to, Pam. Save More to, and yung undox sa kabila. Bandang harapan may Jollibee no? Bandang harapan. Ito yung going to Nasugbu and Nasugbu and Lemery. Yan ba yung may roundabout na, Marlon? Hindi, lagpas na yan sa Rotonda. Lagpas na. Kasi dalawang kanto yan na yung Laurel and Mendez bago mo matumbok yung boundary ng Nasugbu. Nandun yung sa Laurel naman. Hindi ko alam, yan yata mauuna muna. Tapos ang next na kanto, na malaking kanto, yung Laurel. Kung nasa naman yung farm ni Senator Kiko Pangilinan. Question, Marlon. Saan ka manggagaling? Let's say from Manila para hindi mo sampahan yan. Hindi ko alam kung nagagamit na ngayon yan for okay. construction. Pero yung balik mo ulit. Yung tinutumbok natin, galing ka ng Manila niyan. Kung dito sa malaking to, sa buntis na to, ito ang Manila side. Tapos yung maliit na yon papunta dun sa makipot na daan na yon. Doon naman ang papuntang Nasugbu or Lemery, Calaca, Laurel side.
hindi ko Marlon maintindihan bakit merong pagbubuntis o yung merong paglawak tapos pagkipot. Hindi ko mag-get. Siguro may issue rito nung yung right of way. May issue ng right of way. Bakit nyo tinuloy ng ganyan? Bakit nyo minadali? Hindi crossing eh. Ang text sa akin ni Sir crossing, kasi ang crossing pa-cross eh. Ito kasi ang iniiwasan lang dyan, yung build-up na nanggagaling, yung galing ng Mendez, nakapasok ng Mendez. Kanan, dito sa kanan na side. Oo. Kanan na side. So, ang crossing kasi is cross. Pero ang contractor niyan, yung annex builders, yun nga. Hindi annex, WRC builders. Parado tao ni Bambol, Tolentino. Ang bilis ng info mo. Sino nag-message? Alam mo naman tayo, dami nating katetet ka-ebon dyan. Saka itong mga katetet ka-ebon natin, Pam, malalaking tao to. Wow! Ang galing na real time yung information. Pero 'di ba nakakapangit yung nakikita natin 'yan. Imbis na ma-encourage mo ang turista na pumunta diyan, ginawa ninyong ganyan, ginawang pangit. Iba talaga ang nagagawa ng pera, Marlon, no? Yes, and shout out doon sa nag-post niyan, saka yung kumuha niyan, na talagang top view ang kuha. Kasi kung nasa baba, unless na kasi para daanan mo yan kung nakasasakyan ka pa, hindi mo makikita yan. Hindi mo na para pansinin na ay makipot nga Kasi ang gusto mo na lang makatawid dahil may construction nga diyan. Dahil nagkokos nga ng traffic. Gusto mo makaalpas ka na diyan sa build-up ng mga sasakyan diyan. Dahil sa traffic, klika nga niyang construction. At Marlon, kung titignan mo, hindi matibay ang gawa ha. Nasa tingin pa lang eh. Naman, matibay. Diyos ko, Panginoong Jesus, ang daming motorista na turista ang tiyak na gagamit niyan. At mga residente na taga dyan. Obviously, yung kumuha nito, nasa either high-rise or mid-rise na tahanan, para makuhanan niya ng ganyan. At para sa kanya, it is worth sharing to people because hindi eyesore siya. Di ba? Eyesore siya eh. Yes, Terry Mags, hindi eyesore yung pinakita mong sticker. Thank you. Pero ang maganda rito, parami ang mga netizens natin, katetet ka-ebo natin, na talagang sila mismo nagbabantay. At sila mismo may sariling analyzation, may sariling pagpuna, at may sariling nakikita na hinggil sa hindi tamang gawain o maling pamamahala o bad governance ng administrasyon. Ayan na nga, mula sa Battle Bridge of Tagaytay, nandito si Lalan Betsaida. Maraming salamat. Battle Bridge of Tagaytay. Sabi ni Malu Ancheta, baka nga gumamit ng drone. Baka rin. Thank you. Uy, may subtiti. Baka rin, oo. Ayan nga, so maraming salamat sa inyo sa mga balitang ito. Kung kayo yung maging citizen patrollers din tayo, Marlon, no? Kung ano ang nakikita natin, lalong-lalo na yung mga billboards ng mga projects na merong this is a project of blah blah blah. Tapos tignan natin kung sino ang mga contractors, ano ang amount, at ano na ang progress nung construction na yon. So, tayo, maging sarili tayong guardian ng ating, di ba, we are caretakers of this community, of this earth, Marlon, kung saan tayo nilagak ng Panginoon dyan. So, alam nating pangalagaan, alam nating ingatan dahil kailangan nating itong i-preserve sa mga susunod na henerasyon na papalit sa atin. Correct. And with that, muli ang aming pagbati sa iyo, Miss Pam. Maraming salamat. Daot magaling, nakakabati pa rin kayo. Message po si Miss Pam. Birthday niya po. Niya sa atin. Ang magandang regalo, Marlon, ay unti-unti nilang i-follow ang ating mga individual channels dyan na nasa crawler. Marlon for Tea of Nipuri, Tinig Maisog of Attorney Vic Rodriguez, at yours truly, Great Conversations GC. At siguro magandang regalo din, Marlon, na pagdamutan nyo pong pag-ipunan ang libro ng isang kingmaker. This is a tell-all book of Attorney Vic Rodriguez written by Jerry Lirio, and this will guide your perception of the politics in the Philippines, no? Yung political landscape na meron tayo ngayon, nandito na yung mga preliminaries. Iga-guide na lang kayo na pag binalikan ninyo, tama ang sinabi ng libro, totoo ang istorya ng Kingmaker, the hard copy. Correct. And available pa rin ho yan sa mga kababayan natin nasa abroad. Sa Canada, Australia, Japan, Hong Kong, and saan pa pang? I-check na lang ninyo sa Amazon, available pa. Sa Amazon, sa yun. Yes, meron tayo sa Hong Kong, kay Jojo de Guzman also. And Hakbang ng Maisog, Switzerland, mag-message lang po doon, meron din silang stocks, no? Sa US, meron din. Yon, sa Amazon po, i-check po natin. Itong page na to, mahiwagang page ito, Marlon. Yes, maraming salamat po.